Mga dapat alamin sa Anti-Hazing Act, ating pag-uusapan kasama si Police Captain Mervan Cali Beltehar, Public Information Office Servicing Legal Officer ng PNP. Captain Beltehar, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir, ma'am, at sa inyo po mga taga-subaybay. Captain, una po sa lahat, ano po yung mga pagbabago sa Anti-Hazing Act kumpara sa mga nakaraang batas ukol dito sa hazing? Okay po, sir. Yung nauna po nating batas sa anti-hazing law ay RA 8049 at noong 1995 pa po ito. So, binago po ito, inamyendahan po siya. Naging RA 11053 na po siya noong 2017. So, marami po ang nabago sa anti-hazing law natin. Pero piliin ko na lang po yung salient features ng bago nating batas. So, sa bago po nating batas, sa RA 11053, nagkaroon na po ng total ban sa hazing. Dati po kasi regulated po yung hazing or yung activity na yon. Kumbaga ang ibig sabihin po, dati basta meron po silang written notice at merong undertaking, pinapayagan na pong mangyari yon. Pero ngayon po sa bago nating batas, total ban na po talaga tayo sa kahit anong form ng hazing. Nagkaroon din po tayo ng stricter regulation po sa mga initiation rights or reception rights. Ibig sabihin po nito, bukod sa written notice, kailangan po naka-indicate sa application nila, sa written application nila, yung time, date, and place kung saan po gagamitin yung activity, kung sino po yung mga incumbent officers ng organization, at kung sino po yung magta-take charge sa activity. Meron din po itong kasamang undertaking na hindi po sila gagamit ng dahas o ng puwersa o violence during the said activity. And under oath din po itong kanilang application at dapat na i-post po nila ito sa bulletin boards or sa public place po ng kanilang paaralan or organization. Bukod po doon, dire-require na din po sa bago nating batas na dapat nakapag-register po itong mga fraternities, sororities, community-based organizations sa local government nila kung saan po sila primarily based. And then sa bago po nating batas, meron din po tayong tinatawag na nullity of waiver or consent. Ang ibig sabihin po nito na kahit po mag-execute ng waiver yung mga participants po sa activity or mag-consent po sila sa activity na yon, hindi po yun magiging excuse para mawalan po ng liability yung mga nagsagawa ng hazing. Sa bagong batas din po, ang owner po o yung mga umuupa kung saan ginawa yung hazing, dati po sila po ay pinaparusahan bilang accomplice. Pero sa bago po nating batas, considered na po sila as principal. At ang pinakamahalaga din po sa bago nating batas, naging mas strict na po yung penalty or mas naging mataas na po ang penalty. Pinapatawan po natin ng penalty na reclusion perpetua kahit wala pong namatay na rape or na mutilate. Dati po kasi yun lang po ang merong reclusion perpetua na parusa. At nagkaroon na rin po ng fine na nag-range po sa 1 million to 3 million pesos. Bali, yun po ang mga salient features sa bago po nating Anti-Hazing Act na RA 11053 po. Ma'am, ano-ano naman po ang responsibilidad ng mga tauhan ng PNP pagdating sa pagpigil ng hazing sa mga paaralan at pati na rin po sa mga organisasyon? Okay po. Ang PNP po ay hindi tumitigil sa pag-monitor at pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang sektor o stakeholders gaya po ng mga paaralan at ng LGUs natin para nga po mapigilan ang hazing sa schools and sa mga organizations po. Sa amin po, sa legal service po ng PNP, meron po kaming tinatawag na legal education program kung saan po yung mga legal officers, gaya ko po, regularly po kami nagkakonduct ng lecture and seminars sa mga kapulisan para po mas maging knowledgeable po sila at ma-update po sila sa mga ating batas. Kasama na po dyan yung Anti-Hazing Act. Para sa gayon po, mas maging epektibo po ang ating mga kapulisan sa pagtulong nila sa schools, sa mga organizations po at sa local government natin. Madalas din po kaming naiimbitahan ng mga schools and LGUs po para mag-lecture din po sa kanila at mag-seminar po.
sa ganung paraan po, ma'am, nakakapagbigay po ng awareness ang ating kapulisan patungkol dito. Okay. So, Attorney, linawin lang din natin, nabanggit nyo nga po na dito sa bagong batas, total ban na yung hazing. Pero may nabanggit po kayo na initiation. Pakipaliwanag po ng konti, ano pong klaseng initiation ang pwede pong gawin ng isang organisasyon? Okay po. Ang pwede lang po nilang gawing initiation ay dapat po ay yung recommended ng kanilang school and organization, and dapat approve po iyon ng proper authorities. So, halimbawa po sa amin sa PNP, ang procedure po na dapat namin sundin ay yung inirekomenda po ng aming Chief PNP at na-approve po ng NAPOLCOM at DILG. So, ganun po yun. Okay. Ano-ano naman po ang nakasaad sa batas sa paggamit pala ng uniforme ng PNP sa kahit na anong hazing activities? May mga parusa po bang kaakibat ito? Pag tiningnan po natin ang Anti-Hazing Act, wala po itong nabanggit patungkol sa paggamit ng uniforme ng PNP during hazing activities po. Pero kung makikita po sa ebidensya na sila po ay nakasuot ng uniforme at sila po ay lehitimong miyembro ng PNP, ito po ay magsisilbing palatandaan na yung tao na yon ay kabilang sa certain office or unit po ng PNP at makakatulong po siya sa investigasyon o pagtukoy ng mga taong sangkot. Ngunit kung ang titingnan naman po natin ay kung nagsuot po siya ng uniforme at hindi po siya miyembro ng PNP, maaari po siyang makasuhan sa ibang batas po at hindi po yun under the Anti-Hazing Act. Pwede po siyang makasuhan ng unauthorized use of uniform sa ilalim po ng Article 179 ng Revised Penal Code at may parusa po yun na aresto mayor o pagkakakulong po ng 31 days to 6 months. Paano naman po, ma'am, pinangangasiwaan ng PNP ang pagsisiyasat sa mga kaso ng hazing, lalo na kung sakaling may kinalaman po ang mga miyembro ng kapulisan? Opo, ma'am. Gaya po ng nasabi ng aming Chief PIO at spokesperson na si Police Brigadier General Rantos Situanyo, mahigpit po na ipinatutupad ng ating Chief PNP na si Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang zero tolerance policy. Hindi po natin kukonsintihin at ipagsasawalang bahala ang mga report ng hazing at ito po ay masusing iimbestigahan ng kapulisan. Kung tutuusin po, nakita naman po natin sa Lamitan Basilan incident na inaksyonan po agad ito ng kapulisan at agad pong na-relieve at nakasuhan ang higit 50 personnel po ng RMSB 14 at patuloy pa din po ang investigasyon ng kapulisan dito upang matukoy lahat ng sangkot at malantad ito at makasuhan sila. Okay. Captain, ano-ano naman po ang hakbang o paano po yung proseso ng PNP para naman maprotektahan yung mga whistleblower laban sa hazing? Kasi karamihan sa kanila ay natatakot dahil din sa pinasok nila organisasyon. Opo, naintindihan po natin na may takot po sa parte ng mga biktima or yung mga whistleblower po. Unang-una po, ang masusing investigasyon at mabilis na aksyon po upang makasuhan ang mga sangkot ay malaking tulong na po ito para maprotektahan ang mga nagre-report o whistleblower dahil mawawala na po sa kalsada o sa community ang mga taong banta sa kanilang seguridad. Bukod po doon, handa din po ang PNP na mag-assist sa mga nagre-report o mga whistleblower upang tingnan po kung sila ay kwalipikado sa Witness Protection Program natin sa ilalim ng Republic Act No. 6981 po. Ano naman po ang magiging papel ng lokal na pamahalaan at mga paaralan sa pagpapatupad ng Anti-Hazing Act? Sa bagong batas po ba, may pananagutan po ba sila? Malaki po ang papel ng lokal na pamahalaan at paaralan po sa pagpapatupad ng bago po nating Anti-Hazing Act. Gaya po ng nabanggit ko kanina, required na po ang mga organisasyon, mga fraternities at sororities na mag-register po sa lokal na pamahalaan kung saan po sila primarily based. Ibig sabihin po nito, yung LGU po kung nasaan sila ay may responsibilidad na i-monitor po kung nakapag-register na ba sila o hindi. At nasa kanila din po ang datos kung sino po ang mga miyembro at officers ng organisasyon na yon. Sa paaralan naman po, mahalaga din po ang kanilang papel
dahil sila po ang magpapatupad ng mga requirements sa pagsasagawa po ng mga initiation rights or reception rights. Dapat masigurado po nila na nakapag-comply ang fraternities or sororities at organizations sa lahat ng requirements. Bukod po doon, ang mga schools po, ang mga paaralan, school authorities ay required po sila na makipagtulungan sa pulisya sa pag-iimbestiga para po malaman kung ano ang totoong nangyari at makapaghanap ng mga witnesses po sa insidente. Patungkol naman po dun sa tanong nyo kung meron po silang liability. Yes po, meron pong liability. Maari pong magkaroon ng liability ang lokal na pamahalaan o mga school authorities at maari po silang makonsidera as accomplice po pag napatunayan na pinayagan po nila ang hazing o kaya naman po ay hindi nila ito pinigilan o kaya naman po ay hindi nila ito inireport. Maari din po silang maging administratively liable. Okay. Captain, kumustahin din namin yung inyong koordinasyon o yung inyong ugnayan sa mga paaralan, sa mga komunidad pagdating sa kanilang pagtugon sa yung pakikipagtulungan po ninyo ng PNP para masunod itong anti-hazing acts sa buong bansa o nationwide. Yes po, ang PNP po ay hindi naman po tumitigil. Continuous po ang pakikipag-ugnayan at monitoring po natin sa iba't ibang stakeholders at sectors po, gaya na rin po ng mga paaralan para po ma-make sure po natin na ang mga batas natin ay napapatupad, kasama na po dito ang Anti-Hazing Act po. Ano naman po ang mga hamon na kinakaharap ng PNP sa pagpapatupad ng batas na ito at paano po ninyo ito tinutugunan? Alam naman po natin na ang hazing po ay nangyayari ng patago, kaya naman po isa sa hamon na aming kinakaharap ay ang reporting. Ang mga kapulis po natin ay lagi pong nasa kalsada, nagpapatrolya po, visible po sila sa taong bayan, pero meron po kaming limitado o minsan po wala po kaming access sa mga eskwelahan at mga private establishments po. Kaya naman po kung wala pong magre-report sa amin ay mahihirapan din po kaming ma-detect at ma-actionan ang hazing. Captain? Yes po, sir. Yes. Captain, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa pangunguna po ng aming Chief PNP na si Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., nakasisigurado po ang taong bayan na ang PNP ay mahigpit ay pinatutupad ang zero tolerance policy sa aming hanay. Umaasa po kami na ang recent action po ng PNP sa Lamitan, Basilan ay magsilbing deterrent. Hinihikayat din po namin ang taong bayan na huwag matakot at sila ay makipagtulungan sa amin sa pamamagitan ng pagre-report ng hazing at pagbibigay po ng impormasyon or testimonya. Kinikilala po ng PNP na ang buhay at dignidad ng tao ay mahalaga at dapat po itong protektahan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. PNP Public Information Office Servicing Legal Officer Police Captain Mervan Cali Beltehar.